Go. You go China. Hello, China. Yeah. On day one, I will launch the largest deportation program in American history to get the criminals out. Chinese nationals na walang legal na dokumento, unang wawalisin ng administrasyong Trump sa US pag upo nito sa pwesto. Yan ang balitang naitala ng NBC News, isang kilalang American network na nagbibigay ng mga balita at impormasyon sa telebisyon, online at radyo. At ayon nga sa mga pinagkakatiwalaang mga source na malapit sa NBC News, ang mga hindi dokumentadong imigrante mula sa China na itinuturing na nasa tamang edad para magserbisyo sa militar ay kabilang sa mga unang grupong magiging target ng deportasyon ng papasok na administrasyon ni Trump dahil itinuturing niya ito bilang isang posibleng banta sa seguridad ng bansa. Ang mass deportation ni Donald Trump ay isang pulisiya na nagsusulong ng malawakang pagpapalayas ng mga imigrante, partikular na ang mga walang dokumentong naninirahan sa Estados Unidos, kung saan ito ay naging bahagi na ng kanyang administrasyon mula pa noong 2017, kung saan layunin niyang paigtingin ang mga aksyon laban sa mga hindi otorisadong imigrante, kabilang na ang may mga criminal record o mga nag-overstay ng kanilang visa. Ang layunin ng polisiya ay pabilisin ang proseso ng deportasyon at palakasin ang seguridad ng border ng bansa. Kaya naman ang muling manalo bilang Pangulo si Trump ay mabilis kumalat ang balita, kung saan ang napakaraming bansa sa mundo ay nagbigay agad ng babala para sa mga mamamayan nitong hindi dokumentado na patuloy na namamalagi sa US. Kaya naman kung maraming bansa ang nababahala sa pulisiyang ito ng bagong Pangulo, ay tiyak ang pinakanababahala ngayon ay ang mga komunistang partido, dahil ayon nga sa nasabing ulat ay ang mga Chinese nationals ang unang wawalisin sa US ng administrasyong ito na mangangahulugang magpapahina ng husto sa mga espiya ng komunistang partido. Bukod pa riyan ay marami sa mga undocumented Chinese immigrants ang patuloy na namamalagi sa US dahil hindi umano nila kaya ang pamamalakad ng mga komunista sa bansa nila, kung kaya't naghahangad sila ng asylum mula sa Amerika. Ang asylum ay isang proteksyon na ibinibigay ng isang bansa sa mga taong tumakas mula sa kanilang sariling bansa dahil sa takot sa persecution o pag-uusig batay sa lahi, relihiyon, nasyonalidad, miyembro ng isang partikular na grupo o mga taong nagbibigay ng opinyong pampulitika. Ang mga taong humihiling ng asylum ay tinatawag na asylum seekers at maaaring manatili sa bansa kung mapapatunayan nilang nararapat sila para sa proteksyong ito. At dahil nga nakikisimpatya ang mga Democrats sa bagay na ito, ay maraming illegal migrants ang pinahintulutan noon ni Joe Biden na pumasok sa bansa nito. Subalit para kay Donald Trump ay hindi ito ang tamang proseso, kung kaya't nais niyang palayasin ang lahat ng illegal immigrants sa bansa nito. At sa sandaling may sakatuparan na ni Trump na mapabalik sa China ang mga illegal immigrants nito at mapanatili na wala ng undocumented Chinese nationals pa ang makapasok sa bansa nito, ay maaari itong magdulot ng kawalan ng opsyon para sa mga Chinese nationals na hindi masaya sa pamamalakad ng pamahalaan nila, kung kaya't imbis na ipilit ng mga ito na magtungo sa US, ay maaaring maisip na lamang ng mga ito na mas maging matapang para isulong ang kani-kanilang karapatan laban sa komunistang partido. Sa kasalukuyang panahon kasi ay ang mga nasa middle class at mayayamang Chinese national sa China ay mas pinipili na lamang lisanin ang bansa nila kaysa labanan ng kanilang gobyerno, kung kaya't ang mga natitirang Chinese national sa bansa nito na hindi masaya sa pamamahala ng komunistang partido ay ang mga Chinese nationals na mas mahihirap pa sa mga Chinese nationals na may kakayahang makaalis sa bansa nito. Sa madaling salita, ang mga natitirang Chinese nationals sa China na hindi pabor sa gobyerno nila ay halos walang kakayahan na magpondo at mag-organisa ng isang malakas na puwersa para tutulan ng hindi makataong pamamaraan ng mga komunista, gaya na lamang halimbawa ng pagsusulong ng kanilang gobyerno na mag-produce ng mas maraming produkto na humahantong sa pagbaba ng halaga ng mga ito, na nagdudulot naman ng mas mahabang oras sa pagtatrabaho, mas mataas na pamumuhunan, kapalit ng mas mababang presyo.
kaya't ang ilan ay napipilitan na lamang tumakas sa bansang ito at humiling ng asylum o proteksyon mula sa mga Amerikano. Kaya't napakalaking dagok para sa China ang balitang ito dahil malinaw na prioridad talaga ng administrasyong Trump na payukuin sa kanyang harapan ng mga Chino. Sa katunayan, ayon sa isang former senior American intelligence official na si Dennis Craig Wilder, na ang pilosopiya ni Donald Trump ay kapayapaan sa pamamagitan ng lakas at ang kanyang goal ay maipabatid umano sa Beijing na hindi na nito kinakailangan pang mag-isip na makipaglaban. At sa kontekstong ito ay malinaw na ang mga hakbang na gagawin ni Donald Trump ay magbibigay linaw para sa Beijing na wala silang magagawa laban sa US kahit isipin man nilang lumaban. Ganito katindi ang pulisiya ni Donald Trump laban sa China dahil para kay Trump ay ang China ang pinakamalaking banta sa bansa nila dahil bukod sa ikalawa ito sa may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo ay kilala rin ang China sa pagpapalaganap ng fentanyl sa bansa ng mga Amerikano at nakikipagtulungan nito sa Mexico para madaling mapasok sa US ang kanilang mga produkto. Iyan ang dahilan kung bakit sinuportahan din ni Donald Trump noon ang drug war ng dating Pangulo dahil naniniwala si Trump na ang mga drogang ito ang dahilan ng kaguluhan at mas maraming problema sa mga bansang nalululong dito. Kilala rin ang China bilang isa sa pinakamalaking producer ng drogang ito at isa lamang ito sa mga dahilan kung bakit galit na galit si Trump sa komunistang partido. Bukod pa riyan sa kabila ng pagiging ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo ay nananatili sa kahirapan ng mga mamamayan nito dahil tanging ang komunistang partido lamang din ang nakikinabang sa yaman ng bansang ito na ibinubuhos ng kanilang pamahalaan para sa kanilang sandatahan at pagpapalawak ng kanilang mga nasasakupan. At ang pagpapalawak nila ng puwersa ay nagdudulot rin ng pagkabahala para sa seguridad ng Amerika dahil sa sandaling magkaroon ng sapat na lakas ang China at makuha nito ang suporta ng ilang mga bansa sa Asya ay magagawa na nitong direktang makipagsabayan laban sa lakas ng Amerika. Kaya't ang hakbang ni Donald Trump ay nagpapahiwatig sa China na mas makabubuting huwag na nitong isipin pa ang pakikipaglaban dahil ang mga layunin ni Trump sa pagsugpo ng fentanyl mula sa China, pagsugpo sa kanilang mga espiya at pagpapataw ng sanctions at matataas na taripa kabilang sa Mexico na may napakalaking pakinabang sa China laban sa Amerika ay isang bagay na labis na magpapahina sa kanilang ekonomiya. At kung masihina ang kanilang ekonomiya ay maaaring mas madaling magkaroon ng kaguluhan sa loob ng bansang ito dahil sa kahirapan at desperasyon ng mga tao. Kaya't sa paraang ito kung nanaisin nilang makipaglaban ay malinaw na manganganib lamang sila ng husto sa kamay ng administrasyong ito.